Magandang tanghali sa inyong lahat. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ngayong nag-anunsyo na si Sara Duterte na tatakbo ng pagka-presidente ay lalo pa ngayon, ano kaya ang gagawin nitong mga legal experts ko, no? Lahat naman ng legal experts na nagsasabi rito, puro mga anti-Duterte. So, paano kayo paniwalaan sa inyong sinasabi na tama sa ayon sa batas ang inyong sinasabi? Kung mga anti-Sara naman kayo, bakit ko nasabi na anti-Sara? Sapagkat hindi man lang ninyo tinitira yung pagnanakaw sa flood control. Ginagamit nyo pang iwas sa flood control itong issue ng ICC at yung issue ng West Philippines. Huwag na kayong mag-deny kasi sinabi na po ni Erese na Edgay Erese na leader ng Makadilaw, liberal, na ang mga kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa Dilawan, they're so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Anong klase yan? Akala ko ba you're for the truth no matter come what may, no matter what? Tapos, yung ayaw ko sa mga Makadilaw, karamihan sa Makadilaw, because of their hatred against Duterte, bahala na nagnakaw si BBM, kagaya si Maring Winnie. Anong klaseng utak meron kayo? Utak biya? Ay, nako. Julita Tiborcio, good morning. Watching from Edmonton, Alberta, California. Sa Canada, salamat po. Si Herty Besisla Voices, Peter Ludin, both Sara Duterte. Ito na nga, nagdeklara na si Sara na tatakbong presidente. Come what may. Lalo ngayon mag-init ang ulo nyo. Lalo na ngayong papanigan si BBM na nagnakaw ng trilyon. Napaka-ipokrito ninyo. Di ba? Tama ba ako? Ipokrito ninyo? Sus. Tingnan natin. I-play ko rito yung sinabi ni bago natin simulan ang topic, ay i-play natin dito yung sinabi ni Igay Erese. Ang topic natin ICC League Warrant of Arrest. Ayan, ito talaga ang bakit pati konstitusyon sinisipa ninyo? Dahil lamang galit kayo kay Sara, pati ang ICC warrant gusto nyo legal. Illegal po yun. Illegal. Mamamatay na ako. Hindi ko tatanggapin na legal yan na implement. Legal siya kung meron, pero yung pag-execute mo, gagamitin ng mga aristokala na tao, hindi ka dumadaan sa lokal na korte natin. Kung may mga baril lang mga DDS, pinatay na kayo ng DDS. Ito. Ito yung sinabi ni Igay Erese. Itong litratong ito, pakita ko sa inyo, kung gaano katindi itong Jesus Palsis na to, graduate man na ata ng UP College of Law ito, pero hindi niya pinapakita pagkaging UP College of Law graduate niya. Pinapakita niya yung galit niya kay Sara Duterte. Ang question na baka maulit ulit. But let's see. February 6, I think meron nga magpa-file as Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? So, tingnan ninyo ito. I-share ko sa inyo. Ulitin natin. Yan po ang sinabi ni Erese lahat-lahat. Sinabi niya ang mga ay walang iba na magpapakamatay, huwag lang maging presidente si Sara. Pati sila ni Antonio Carpio, si Mel Santamaria, lahat yan sila, si Carranza, sino pa, Domingo Cayosa. Baka maulit ulit. But let's see. February 6, I think meron nga magpa-file as
Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential Oo. funds and 500 million yata dun sa DepEd Oh. as against 1 trillion. Eh. Oh, grabe. So, Balik ka rin naman. Balik ka rin yan yung natin. ano, Oh. na, parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Totoo naman yan. Gano'n naman talaga. Baka maulit-ulit. But let's see, February 6, I think meron nga magpa-file as Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential Oo. funds and 500 million yata dun sa DepEd Oh. as against 1 trillion. Eh. Oh, grabe. So, Balik ka rin naman. Balik ka rin yan yung natin. ano, Oh. na, parang Balik, labanan natin balik. to kasi galit Oh, lang shout tayo out kay dito. Kay- Parang gano'n. Hindi Kalbo. talaga Bakit naman para Kalbo makakuha ng pangalan mo? reforma dito sa ating Ano ba tayong bansa. kalbo? Shoutout from Davao. Si Mine. Si Nenen Baka Kausing. maulit-ulit. But Si let's see, Ben February 6, Baruerte. I think Salamat, meron nga Birmar. magpa-file Andito as ka pa rin. Kong Elise said. And I Ber- think it will go through the Perdon, Committee on Justice and Binahon. the Supreme Court Shoutout, decision will be BBM a talaga blessing. ulo sa korupsyon. Yun ang silver Dapat lining, no? pumirma sa Na lahat ng mas budget. strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential Oo. funds and 500 million yata dun sa DepEd Oh. as against 1 trillion. Eh. Oh, grabe. So, Balik ka rin si naman. Palsis. Balik ka rin yan yung natin. ano, Oh. na, parang Atty. Palsis. labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. By the way, si Atty. Palsis po, graduate ng UP College of Law. At the same time, siya po ay consultant ni Risa Hontiveros. So, that what makes him to be. Kaya bakit gano'n na lang siya. So, anyway, let us now talk about the warrant of arrest ng ICC. Ang tanong, pwede bang hindi nadadaan sa korte natin ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC? Sagot, ang tamang sagot ay dapat idaan muna sa korte natin. So mali ang mga anti-Duterte na legal experts ko, no? Si Antonio Carpio, Adolf Ascona, Mel Santa Maria, na dean ng dati ng FEU, Far Eastern University. Sir, anong sasabihin sa iyo ng mga DDS na mga abogado na gumraduate sa FEU? You are talking about something that is a big mistake, grave mistake, hindi lang big mistake, grave mistake, serious error for a lawyer to say na pwede mong implement ang warrant of arrest ng ICC na hindi dadaan sa korte natin. Iyon nga yung divorce sa ibang bansa, dumadaan pa sa korte natin. Divorce decree na dinesisyonan ng korte ng ibang bansa ay pinapadaan pa sa korte natin bago gagalagin sa ating bansa. Dinadaan sa tinatawag na petition for recognition of foreign orders. Foreign order din itong ICC warrant of arrest. Dapat, nag-file mo na kayo recognition of foreign order. Alam niyang lahat ng mga abogado ito. Pati si Carpio yung nawala kasi sa isipan nila yung Rule 39 eh. Yung Rule 39 sa Rules of Court, yan po manner naglilista kung paano mag-execute ng mga desisyon. So sa pinakahuli na section, yung desisyon ng ibang bansa o desisyon ng iba sa labas ng bansa. Paano may papatupad sa Pilipinas? Dadaan ka muna sa RTC natin. Papile ka ng petition sa RTC. Patunayan mo na mayroong mga order na ganito galing sa ibang bansa. So, what have you become? You have become a nincompoop. Because ang pinaka-root cause ng lahat naman ito is
ayaw nyo sa Duterte presidency na wala na tayong magagawa. Clear and present danger na si Sara sa inyo. It's a clear and present danger si Sara sa inyo. Mananalo na yan. All she needs is wait for the election. At kahit lumuha pa kayo ng dugo, matatakot pati yung kumilik magdaya. Magre-revolusyon ng Pilipino. Imaginein mo kung magrevolusyon lahat ng DDS. Ano mangyari sa inyo? Huwag nyo sabihin ang DDS sa Mindanao, Visayas lang. Mahigit sa kalahati na po ngayon ang DDS sa lugar ng Ilocos, sa lugar ng Pangasinan, lugar ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, sa Bicol, sa Katagalugan Region. Ganun po dapat tandaan ninyo. Hindi ito isang araw lang tumubo na tinatawag na mga grupong Pilipino na nag-a-associate kay DDS. Ito ay lumaki dahil, dati ko konti lang yan, hindi nga ako kasama dyan. Lumaki lang ito dahil sa mga pananapak ninyo sa mga karapatang pantao. Number one na nagpabaliktad sa akin yung kinikilala ninyo na tama ang pag-aresto na hindi dinaan sa local na korte natin. Eh bakit kayo natatakot idadaan sa korte natin? In the same manner, hindi mo pwede ipatupad kung meron bang inilabas na warrant of arrest galing ICC laban kay Bato, Bungo, Vicente Danao, kay Oscar Albayalde, kay Dante Giran, kay Isidro Lapina, at kay Vitaliano Aguirre. Manaig man kayo dahil pipilitin niyo, dahil hawak ninyo ang pwersa, pero hindi kayo manaig sa eleksyon. At kung matalo ka sa eleksyon, ang reckoning day, ang parusa ng bayan, mapupunta sa inyo. Paparusahan kayo, ikulong kayo habang buhay. Kasama niya si Nick Torre. Kasama niya dyan si Romel Marbil. Kasama na dyan si Janvic Remulla. Kasama dyan si Boying Remulla. Kasama na dyan si Gibo Chodoro. Yung traidor na si Eduardo Anyo. Nagiging 6 na taong ka nagiging DILG secretary ni Digong, tapos tatraidorin mong tao. Gago ka talaga. Pagkatapos si Marcos Lacanilaw, at ang utak ng lahat niyan ay si BBM. Alam naman ninyo na hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Ginawa ninyo ng paraan. At ang ginawa ninyong paraan ay ganito. Sasabihin ko ng konteksto ngayon anong ginagamit nila na legal na basihan nila. Number 1. Pinaaresto ninyo, naguguluhan pa kayo kung anong gagamitin ninyong rason. Nung inaresto si Duterte at tinapon sa dihig, ang nagpatapon niyan na actual ay si Nick Torre. Inutusan niyan siya sa likod ng mga taong yun. Tapos ano ang unang rason na pinalabas ninyo sa media nang questionin kayo sa social media na bakit nyo hindi dinaan sa korte? At nakalagay naman po sa Article 59 ng Rome Statute, ang batas ng ICC, na kung sino man ang tao na arestuhin sa isang bansa, dapat muna idaan sa korte ng bansa na yun na humuli sa isang akusado ng ICC. At hayaan nyo siya makahingi ng anumang remedyo galing sa inyong sariling korte. Hindi nyo ginawa. Kasi exact word ng sinasabi sa Article 59 ay submit to the local judicial authority. Ang word na judicial authority. Akalahain mo naman. Sa ordinary sense, pag sinabi mo judicial authority, korte! Anong ginawa ni Remulla? Dumaan naman sa akin Justice Secretary ako, judicial authority man ako. Bobo ka, pinahiya mong University of the Philippines College of Law. Pinahiya mo si Marvic Leonin na graduate ng UP College of Law. Hindi po judicial authority ang Department of Justice Secretary. Piskal ka lang. Tinawag ka lang secretary na Justice Secretary kasi it's all about the initiation stage of justice proceedings.
ikaw magsampa ng kaso sa korte laban sa lahat ng mga nakagawa ng krimen. Kaya Justice Secretary ang tawag sa iyo. But you are not a court. You are not a judicial authority. Yan ang unang rason ginawa na. So, ngayon, may counter-argument sa social media. Oh, akala ko ba nag-withdraw na ang Pilipinas sa International Criminal Court? Tapos ginamit ninyo ang batas ng ICC? Ano yung batas ng ICC na sabi ko kanina? Article 59. Sabi naman nila, hindi pala nagpalit na naman sila ng rason. Dito pala sa Republic Act 9851. Anong meron sa Republic Act 9851? Sinabi nila sa Section 17. Pag binasa mo naman ang Section 17 ng Republic Act 9851, yan po yung tawag dyan na International Human Rights Law. Yan ang tawag sa Republic Act 9851. Ano naman nakalagay ron? Nakalagay sa Section 17 kung kailan magkaroon ng kapangyarihan ang Pilipinas na Regional Trial Court na maglilitis at maghusga sa mga kaso ng mga international human rights law violations or crimes. Ito ay, number 1, sinabi lang doon sa Section 17, paragraph 1, number 1, kung ang gumawa ng kasalanan ay Pilipino. Number 2, kung ang biktima ay Pilipino. Number 3, kung nakatira sa Pilipinas ang gumawa ng kasalanan kahit hindi siya Pilipino. Yan ang nakalagay sa jurisdiction. Magkakaroon ng kapangyarihan ang ating Regional Trial Court na maglilitis at maghusga sa mga taong ganun. Na gumawa ng kasalanang tawagin mo ay isa sa 3 kasalanan. Genocide. Number 2, war crimes. Number 3, crimes against humanity. Ano ba yung genocide? Pagpatay ng lahi, kagaya sa ginawa ni Hitler. Pinatay niya ang 6 million ng mga Hudyo. Ano naman ang war crimes? Ang war crimes kagaya ng labanan sa gitna ng gobyerno at NPA o ng gobyerno at MILF or MNLF or gobyerno at BIF o gobyerno at saka Abu Sayyaf. So ganon, war crimes kung sumuko ng NPA ay hindi nyo pwedeng patayin. Kung sumuko na at sugatan ng NPA o MNLF o MILF o BIF ay dalhin nyo sa ospital. Yan po ang utos sa ating convention na Geneva Convention. Kaya kung labagin mo yan, makukulong ka sa kasalanang war crimes. Ano naman ang international ang crime against humanity? Yun yung pagpatay na karumal-dumal at hindi mo na ginagalang ang dignidad ng human being, ng katauhan. Tao rin yan. Ganun ang sinabi. So ngayon, pangalawang paragraph, ang Pilipinas pwedeng hindi kukunin ang paglilitis at paghusga kung meron ng ibang bansa o tribunal, international tribunal na nag-iimbestiga na o na nagtatrial na. Ibig sabihin, ang premise, kung merong mga ibang bansa na nag-imbestiga na, choice pa rin natin. Pwedeng hindi natin hindi iba i-reject yung International Criminal Court. Pwede nating i-reject yung ibang bansa. At tayo na mismo ang hahawak ng kaso. Pilipinas na mismo. Yan ang unang statement sa second paragraph. Another statement, at kung ganun man na magdidesisyon ang Pilipinas na ibigay na lang, ipaubaya na lang sa iba, ay pwedeng isuko, may surrender. Kung sa salitang Tagalog, pwedeng isuko. Kung sa English, may surrender. Or extradite yung akusado papunta doon sa kung sino man, ICC man o ibang bansa. Pero tingnan nyo may salitang may. Ano bang M-A-Y? May. Maaari. Ang isa pang ibig sabihin, may choice ka. Ang isa pang sabihin, kung may choice ka,
magdidesisyon ka ngayon si BBM. Ano? Isoko na lang natin si Duterte o hindi? Ibig sabihin, nilalagay ka ng batas sa sitwasyon na mag-isip ka, BBM. At kung ikaw ay mag-isip, ang tawag ng mga abogado dyan, you are now put on hot spot that you have to exercise your discretion, yung choice mo, yung judgment call mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Decision mo yan. Pwede kang mamili, huwag isoko. At kasuhan na lang dito sa Pilipinas si Duterte sa crimes against humanity. Pwede i-choice mo ganun. Ang tanong ni Bam Aquino, bakit hindi na lang dito sa Pilipinas lilitisin si Duterte? Yan ang tanong, yan ang anunsyo ni Bam Aquino. Kaya nga dito, kung arestuhin nyo sila ni Bato, si Bongo, kumukontra na ngayon si Risa Ontiveros sa inyo. Hindi pwede yan. Di kita. Pero ako titingnan nyo, kailangan pag gumawa pa, patunayan pa nila ni Risa at saka ni Bam na talagang makabayan sila at makakatarungan. Kasi nakikita ko lang, nagsasalita ni sila ngayon ng ganon, natatakot kasi sila, mga botante, majority na po ngayon ay DDS na. Yan ang hindi ninyo iniisip. Akala nyo sa Luzon walang DDS? 50% mahigit po ang DDS sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa La Union, sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Pampanga, Nueva Ecija, sa Quezon Province, Laguna Province, Cavite Province, papunta hanggang Bicol Region. Yan ang hindi nyo na-realize. Magtatanong kayo, bakit ganun ang nangyari? Kayo mga dilaw, makinig kayo bakit ganun ang nangyari. Kayo mga pink, makinig kayo kung bakit ganun nangyari. Number 1, corrupt kasi si BBM at nagalit ang mga tao sa mga corrupt na ninakaw na trilyon. Number 2, dahil sa korupsyon na ipon sa bulsa ng mga iilan lamang ang pera ng bansa, mahigit 1 trilyon. Number 3, dahil naipon sa mga bulsa ng mga ilan, wala ng perang umiikot sa ating ekonomiya. At number 4, kung walang umiikot, ang nagbebenta ng mga maliliit na negosyante sa palengke natin ay mahina ang benta. Kung mahina ang benta, hindi rin sila makabayad sa kanilang pinag-utangan. Yung mga tao naman na umaasa sa mga negosyante na may mga utang sa kanila, kagaya sa mga abogado, kagaya sa mga inhenyero na umaasa sa bayad ng serbisyo sa kanila, lagi pong naghumihingi ng paumanhin at nakikiusap ang mga kliyente nila, sir, wala pong kita ngayon, pwede bang huwag muna kami magbayad? Naramdam ng mga tao po yan, ladies and gentlemen. Makinig ka, BBM. Makinig ka, Claire Castro. Makinig ka, Antonio Carpio. Makinig ka, Mel Santa Maria. Makinig ka, Adolfo Ascuna. Makinig ka, Ruben Carranza, kasi nandiyan ka lang sa Amerika. Makinig ka, Domingo Cayusa, na dati kang president ng IBP. Halata po kayo lahat na anti-Sara. Makinig ka po, Maring Winnie. Halata ka na anti-Sara ka lang. Ang totoong dahilan dito, bakit kumukontra kayo? To the point na ini-exploit ninyo. Ano ibig sabihin exploit? Sinasamantala ninyo na mga legal experts ang sitwasyon na napakahirap ang issue, napakahirap kung ano ang solusyon sa isyong ito. Ang issue kasi, pwede bang mag-aresto na hindi nadadaan sa korte? Arestuhin na ng kaagad yung mga sinadibato, si Bongo, si Danao, si Albayalde, si Lapena, si Giran, at si Vitaliano Aguirre. Pwede na ba arestuhin na hindi dadaan sa korte? Sabi na, oo, kasi ginawa na namin niya kay Duterte. Sinasamantala ninyong issue na mahirap intindihin. At dahil mahirap intindihin, ang mga Pilipino gagano na lang, natutulala na lang, nakatingin na lang sa inyo, legal expert yan, maniwala tayo dyan. Mel Santa Maria, din yan ng isang sikat na school sa law school, sa pagka-abogasiya.
sa Far Eastern University. Ang daming mga top notchers galing dyan. Isa na dyan ang magaling na justice, si Chief Justice sa Panganiban, dyan nag-graduate. Ang dami kayo magagaling sa EPU galing. Sinasamantala mo din, Mel Santa Maria. Ano kaya ang gagawin ng mga abogado na naging estudyante mo noon sa Far Eastern University? Din, Mel Santa Maria. Alam ko, estudyante ka rin sa ibang school. Sa PLM, nagturo ka rin. Kung saan ako'y nagtapos pero nagkataon na hindi kita naging professor. Kung naging professor kita, sabi ko siguro, malas siguro ako. Nagtuturo ng maling batas itong taong ito. Buti na lang hindi kita naging professor. Yung iba pa, nagsasabi, aba, ang problema sa atin dito, sinasamantala natin ang kamangmangan ng ang kawalan alam, hindi kamangmangan, kundi kawalan ng alam ng mga Pilipino sa batas. Ano ba talaga ang batas? Dapat ba talagang arestuhin o hindi? Ang tamang sagot, mamamatay man ako. Sigurado ako, papanigan ako ng Supreme Court. Ganito po yun. Sinabi ko kanina na pwedeng isuko. May surrender. So, ibig sabihin, may pagpipilian si BBM. Dalawang lang ang pili niya. Pwede niyang isuko, pwedeng hindi. Pero ngayon, sa pag-iisip niya, by nature of things, kapag nag-isip ka, sigurado ngayon na mayroon ka ng obligasyon, BBM, na alamin mo ang mga batas ng Pilipinas. May natatapakan ba na batas ng Pilipinas kung isuko ko? Kung walang matatapakan, di isuko ko. Pero kung may matatapakan, aba, teka. So ngayon, kung nagtingin ka lamang, kung ikaw ay mabuting kalooban, kung may good faith ka at inosente ka, mag-isip ka ng malalim. Marami kang advisor na mga abogado, na mga pulpol. Kahit pulpol, naintindihan nila, sir, merong merong tinatawag na section due process eh. Sabi na ni Bibing kasi hindi siya gumraduate ng college. Ano ba yung due process? Sabi ng isang abogado, sir, iyan yung bigyan ng pagkakataon. Tapos bago hatulan. Sabi naman isang abogado, sir, no one can speak it with most eloquence than Voltaire, who said at one time when he was alive, "Kill me, but hear." Patayin mo ako pero pakinggan mo muna ako. So, anong nangyari? May discretion ka, may choice ka, BBM. Hindi mo man lang pinag-aralan ang choice mo. Dire-diretso ka. In 12 hours, nahuli mo alas 11. Pinalipad mong aeroplano, alas 11 rin. Grabe. Hindi ka nag-isip. Ang dami-dami mong expert ko, no? Yan ang problema sa mga expert, mga edukado. Pati si BBM, alam niya, bawal yun. Yan ang problema sa inyo kung meron kayong ulterior motives. Kung meron kayong black o dark motives. Ang motibo ninyo, gusto nyo hindi magpresidente si Sara. Ang gusto ni BBM, siya magpapatuloy ng presidente. Kung hindi man siya, ang iyang kanyang inaasahan na trusted na tao. Sino yun? Si Romualdez. Si Martin Romualdez. Kaya sa kagustuhan nyo na maging presidente, gumawa ng away. Si Martin Romualdez, una magkasama pa Unit Gibbs. Unit team. Ngayon nag-away-away. Kasi sino sa gitna? Ang gumagawa ng kwento ay si Romualdez. Magkasindikato sila ni Lisa Araneta. So gumawa sila ng away hanggat sa mag-away si BBM at saka si Reza, si Sara. Yun ang pinag-umpisan niyan. At nang mag-away na, nung una, ang laging ina-anunsyo ni BBM, wala, hindi ako papayag na mayroong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Palit-ulit yan. In fact, inutusan pa nga si Minardo Guevara na dati niyang Solicitor General na magsampa ka ng action o petition sa International Criminal Court at ipabukha mo sa ICC na hindi na tayo kasapi. Ginawa ni Minardo Guevara. Anong ginawa ni Minardo Guevara? Sa panahon ni BBM, nagsampa siya ng request. Ang tawag kasi sa petition dun sa ICC ay request. Naghumiling siya, pwede ba huwag na kayo mag-imbestiga sa Pilipinas? Kasi kaya naman namin.
ang ini-invoke niya yung prinsipyo na tinatag na complementarity. Bakit? Kasi kung i-assert ng Pilipinas na kaya nilang ipatakbo ang kaso, hindi na makikialam ang ICC. Wala nang kapangyarihan ng ICC makialam. Ang problema, nung binigyan na ng pagkakataon si Minardo Guevara at saka si BBM na patunayan na kaya ng Pilipinas lilitisin si Duterte sa Pilipinas, anong ginawa nila? Nagsumiti ng report si Minardo Guevara sa ICC na naimbestigahan na nila ang 61 na insidente. Sabi ng ICC, 61 lang? Ang dami-daming namatay dyan, 30,000. O naniwala pang ICC na 30,000. Totoo ba yung 30,000? Imaginin mo, naglalaro si Alex Ayala ng tennis sa Philippine Arena, din sa Bukawi. Punong-puno ang stadium. Sabi natin, 30,000 nanonood. Ibig sabihin yung nanonood sa stadium na 30,000 na ganon, ay ganon karami pinatay ni Duterte. Maniwala ba kayo? Kita mo? It all boils down to Sara. Dahil maging presidente si Sara, ngayon lalo silang nagkukumahog kasi very, very sound and very, very clear na papadagutin sila ni Sara sa batas sa pag-aresto ng bawal kay Digong Duterte. Nag-ano yan. Kaya nasa totoo lang hanggang ano na ngayon, hanggang dibdib na ngayon ang takot ni Boying Rimulya tsaka ni John Vic Rimulya. Malapit na. Wala nang 2 taon. Ilan na lang man natira. Magbilang na lang tayo sa election day. Sa October 2027. October 2027, mag-file na ng kandidatura. So October 2027, 26 ngayon. Ilan na lang? October, 1 month. November, tapos ano ngayon? February, March, April, May, June, July, August, September, October. 8 buwan na lang. 8 buwan na lang, kandidato na si Sara Duterte. So ano ngayon? Yan ang kinatatakutan nyo. So ngayon, balik ako doon. At kung binibigyan ka pala, BBM, ng batas ng Republic Act 951 na mamili ka, hindi ka inuutusan na isuko. Ibig sabihin kung hindi ka inutusan, wala kang obligasyon. Pero nakalagay din sa paragraph 2 ng Section 17 ng Republic 951 na sakasakali na mamili ka na i-extradite o di-isuko, kailangan sumunod sa batas na extradition at saka treaties. So ngayon, ano ang treaty ni meron? Na wala ng Pilipinas sa ICC. Walang treaty. Kaya hindi mo magamit ang ICC na dahilan para isuko mo si Duterte. March 17, 2019, hindi na member ng ang Pilipinas ng ICC. So, hindi mo pwede gamitin ang dahilan, ang ICC, dahil hindi na tayo kasapi. Wala ng treaty. Ang sinabi naman ni Mel Santa Maria, ni Antonio Carpio, ni Adolfo Ascuna, si Ruben Carranza na abogado na taga-US, dating PCGG Commissioner, at saka yung Domingo Cayusa na dating IBP President. Ang sabi nila, kasi ginagalang natin yan sa Section 2, Article 2 ng ating Constitution na the Philippines also adopt the generally accepted principles of international law. Ulitin ko, generally accepted principles of international law. Ipakita ko ngayon ang na yan para makita ninyo ang Section 2, Article 2 ng ating Constitution. Ito i-highlight ko lang. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, but adopts the generally accepted principles of international law. Paano i-adopt?
as part of the law of the land. Law lang siya na pwede mong ibaliwala. Kapag sinabi mo law, mas mataas pa rin ang konstitusyon natin. Ang tanong, ang sinabi generally accepted principles of international law. Pwede mo na ba ngayon sasabihin na inadapt ang International Criminal Court na batas na Rome Statute? Ang sagot, hindi. Bakit? Ang ina-adapt lamang generally accepted principles, hindi ang batas. So ngayon, tingnan natin ang Rome Statute na ay batas ng ICC. Ano meron dyan na principle? Yung principle na krimen ang genocide. Yung principle, dahil adapted na sa customary law, yung international, yung criminal, crimes against humanity as a crime. Yan, the principle again. Principle number 3, na bawal ang lumusob sa ibang bansa. Yung principle number 4 na meron dyan ay yung bawal na mang-api o mag-torture sa mga kalaban mo sa gera. Principles lang po ang ina-adapt. Ulitin ko lang sa inyo, principles ang ina-adapt. Hindi yung batas. So kung ganon, kung principle lang pala, very clear na hindi natin batas ang ICC. But then, another thing that makes it better for Duterte and his boys ay yung katotohanan na nag-withdraw ng Pilipinas sa ICC at hindi na tayo kasapi. Therefore, you have no right to use the principle, the incorporation clause na tinatawag. You do not have any legal right, any legal justification to use incorporation clause in order for you to justify to arrest Bongo, Bato, Danao, Albayalde, La Pena, Giran, Betaliano Aguirre without passing through the local courts. Babalik ako sa may choice ka. So bakit ka mamili doon? May choice ka naman. Ang ibig lamang po sabihin ko may choice si BBM, pag-aralan niya. Kasi kung hindi niya pag-aralan at magdidesisyon siya na may galing sa kanyang galit sa dibdib, laban sa kanyang kalaban sa politika, bad faith. At kung may bad faith, anong ibig sabihin? Grave abuse of discretion. At kung may grave abuse of discretion, valid ba yan? Hindi. Ang sinasabi paulit-ulit ng ating Supreme Court, kapag may grave abuse of discretion, ang lahat na ginawa na batas man, action man, kung anuman nga klase na action ang ginawa ng opisina ng ating pamahalaan, maaring mga opisyal pa ng bayan, kahit Supreme Court kasama, kahit mga anong korte kasama, kapag may grabing abuso, ay hindi yan. Zero yan. Kaya tawag yan null and void. Ang void, space. Zero. Walang laman. So very clear na ngayon. Dahil sinasamantala nila, kasi walang batas na nagkaklaro na hinihingi naman ni Adolfo Ascuna, dapat gumawa kayo ng batas, klaruhin nyo na hindi pwede mag-surrender kung hindi nyo muna idaan sa korte. In fairness to Adolfo Ascuna. Grabe. So, naintindihan na ninyo? O, pakinggan na natin sila ngayon yung mga kulukoy. Mga mali-mali na mga ano nila. Aha, at least naintindihan na ninyo sa aking lecture. O, pakinggan natin itong mga sinasabi nila. Ito po ba sinasabi nila, pinapakita ko lang sa inyo, huwag niyo paniwalaan yan. Ito tingnan natin muna si Mel Santa Maria. Universal crime. Mhm. Sa international Bakit kayo naniniwala na hindi ito kailangan, yung warrant of arrest kapag inilabas na, ay hindi kailangan dumaan sa mga korte dito sa Pilipinas? Ano po ba yon? unang-una kasi,
ang crime against humanity ay yung tinatawag nating universal crime. Mhm. Sa international law, pwedeng dinggin yan ng kahit anumang bansa. Una yon. Ang pangalawa, ang sabi nating ng ating konstitusyon, ating tinatanggap ang international law bilang kasama na rin o adopted by our own constitution. Generally accepted principles lang, Mel Santa Maria. Niluloko mo mga estudyante. At saka law lang yan, hindi yan constitutional. Mas mataas pa rin ang konstitusyon natin kaysa international law kung sa Pilipinas tayo mag-usap. Mhm. At therefore, tinatanggap natin yung mga usaping crime against humanity. Mel Santa Maria, alam ko sasabihin mo sa akin na bawal gumawa ng batas ang Kongreso na sabihin automatic na pwede na mag-aristo kahit walang warrant of arrest. Alam ko yan, sabihin mo ganun. Batas natin yan, ha? Halimbawa, ito naman international law ng International Criminal Court na tinatawag na Rome Statute. Ang level niyan ay katulad lamang ng batas na ginawa ng Kongreso. Ngayon, magsasabi sila, direkta aresto, walang may dadaan sa natin, sa korte natin. Sigurado ako, maisipan mo yun, oo nga pala. Ngayon, tanggalin na natin yan. Makinig tayo sa isa pa. Kung gusto mo magdebate tayo, Mel Santa Maria. Okay, unahan natin to. Pakinggan natin ang isa pa ko noon, legal expert ko, no? Ay, kiniklaim yung sarili nyo, legal expert. Illegal naman tinuturo ninyo. Ito si Domingo Cayusa, dating presidente ng IBP. Wala namang ginagawa ito kung nag-claim siya na constitutionalist. Mali-mali naman ang binabanggit. Kanya sa Senado. Natin si Senator Lacson, politiko siya. Natin kay dating Pangulong may paalam sa korte. At sabi naman ng Malacanang ay bago daw ma-execute yung warrant, kung meron mang warrant from the ICC ay kailangan daw may paalam sa korte. At sabi naman ng Malacanang ay hindi, execute natin yan. Parang kagaya ng ginawa natin kay dating Pangulong Duterte. Ano po ba yung tama? Well, naintindihan natin si Senator Lacson, politiko siya at saka kasamahan niya sa Senado itong mga maaaring maaresto. So, at hindi siya abogado, pero sa ating paningin, objectively as a lawyer, malinaw ho naman yung batas at may basehan naman ho yung sinasabi ng Malacanang na ipatupad yung warrant of arrest. Hindi naman pwede na dun sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatupad yung warrant of arrest. Pero pagdating dito sa kasalukuyang mga senador, hindi na ipapatupad yan at dadaan pa sa ating korte. May sapat naman hong basehan sa ating konstitusyon at doon mismo sa ating batas, no, yung local law natin, yung batas tungkol sa crimes against humanity, na merong diskresyon ng gobyerno na kung may nasasakdal sa Okay, at least ang view, ang sinasabi niya, dapat hindi na doon dadaan sa korte. Ang klaseng kanito. Ang klase na legal expert ako, no? Ay, nako, napuno na tayo ng legal expert. Okay, itong sabi naman ni Adolfo Ascona, dating Justice sa Supreme Court. Therefore, in my view, the warrant of arrest is legal. However, I believe that the surrender is not, because therefore, in my view, the warrant of arrest for withdrawal is something we have to cooperate with
under 127 paragraph 2, in my view, yes. And therefore, in my view, the warrant of arrest is legal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. And therefore, in this case, the applicable treaty remains the Statute of Rome. And thus, we have to follow Article 59 of the Statute of Rome. Ito naman yan, ko naman, medyo hilaw naman yung pagsalita ni Adolfo Agsuna. Pero, mali pa rin siya para i-implement mo yung warrant of arrest. Pero ang sabi niya, mali daw yung isusuko. Well, ito naman po siya, no? Tingnan naman natin po yung si Antonio Carpio. Kung ano naman ang meron sa kanya. Ito. But of course, I believe she didn't take that, if I remember correctly. But she actually spoke in the Senate when the Philippines became a member. And in her speech, she said that it's not working. Mahaba. Well, that's still in the law now. If you're a member of ICC, ICC can come in only if the local authorities are unable or unwilling to prosecute and a single investigation against him. Yeah. And the DOJ never conducted a preliminary investigation against Duterte. That's the duty of against But Duterte. May sabang sinabi ni Carpio. Ito, sinabi niya. Pakinggan niyo yung sinabi Now na. let's talk about, because this is a first, right? It sets a precedent. And talk about that. There are two ways. If there's an arrest warrant, it's via extradition or surrender. Pinag-usapan yun doon. Were Duterte's rights violated? Article 59 of the ICC, right, states that he should first have been brought to a custodial state, a justice system or a court of the custodial state, which means the Philippines. In this case, the warrant was served. He did not have a chance to question the warrant, bring it to a court, and immediately he was shipped off to The Hague. Let's talk about that, Justice Carpio, because they keep quoting Republic Act 9581, if I'm correct. 51. 89, oo. Wala bang nilabag sa proseso ni Rodrigo Duterte? Well, the DOJ is invoking Republic Act 9851, Section 17, which gives the relevant Philippine authorities the option to prosecute the accused here in the Philippines or to surrender the accused to an appropriate international tribunal. And that's what they did. They surrendered former President Duterte. Now, in Section 17, there is no requirement that he should be first there must first be a petition before the RTC for a warrant of arrest. That applies only to extradition cases. If you look at Section 17, it separates surrender to an appropriate international body and an extradition case to another state. Because if you surrender... Ibig sabihin, nakita mo na yung kagaguhan. Ang bottom line lang dyan, galit sila lahat kay Sara. Kaya kung mag-interpret sila,
ng kanilang dapat interpret ay pabor sa kanila, pabor sa gusto nila. So, last thing, galit sila sa pag-interpret ng ginagamit naman namin ng Interpol eh. O ngayon kung ginagamit naman ng Interpol, ano bang meron sa Interpol? Ang Interpol po, pag binasa ninyo ang kanyang charter, nagsasabi na pwede kayong sumunod sa aming request na arestuhin si Duterte o si Bato o si Bongo. Pero, bahala kayo sa inyong lokal na proseso. Kalaban sa proseso natin, yung ginawa ni BBM, ginawa ni Nectore. So, with that, very clear na nga na may choice. Importante lang, may choice naman pala kayo eh. Bakit hindi nyo pinag-aralan ang choice ninyo? At kung pinag-aralan ni Bongbong malamang ang choice niya, mapag-aralan niya sana ang Section 1 ng Article 3 ng Constitution na nagsasabi na walang sinuman ang maaaring patayin, maaaring aristuhin, maaaring tanggalan ng kayamanan kung hindi dadaan sa proseso ng batas. At meron pang Section 2 nagsasabi na walang sinuman ang maaring labasan ng warrant of arrest kung hindi dadaan sa personal na pag-ususuri ng ating lokal na judge kung meron bang probable cause o wala. Meron pa sa Section 14, Article 3 ng Constitution na nagsasabi sa paragraph 1 that no person shall be held for liable for any offenses without due process of law. At meron pang isa sa Section 1 ng Article 8 ng ating Constitution na nagbibigay ng kapangyarihan sa judicial department natin na nagsasabi na ang judicial power ay nakalagay lamang eksklusibo sa Supreme Court natin at sa lahat ng mga iba pang korte na maaaring itatag o isasagawa ng batas. Teka, ano bang ibig sabihin ng judicial power? Ang judicial power po ay kapangyarihan na magsasabi kung ano ba talaga. Sa isang tanong, Sir, ano ba talaga ang dapat sagot dito? Pula o puti? Hindi klaro. Kaya lalalim pa ngayon para malalaman mo kung talagang puti o pula ang kulay. At kung lalalim ka, ang tawag dyan, judicious work. Kung judicious work yan, judicial work, tawagin mo rin. So kung judicial work, only the court can determine sa malalim na pagtingin. Therefore, be that as it may, that it should be implanted in the minds of those who claim that they are experts and those who claim that they are advisors to the president, they must insist that the president should follow the rules of good faith. And the rule of good faith dictates that you have to consult anything, all the laws available before you make a decision. That's it. Magtatawag na lang ako. Ay, okay. So kay Kumaro, Julita Tiborcio, watching from Alberta, Canada. Herty Visisla Moises, Peter Aludino, vote Sara Duterte, Raul Lito Oran. Tama ka Dok Kausig, mga ipokrito ang mga dilawan. Rinalda Ober, Duterte 2028. Perdon Binahon, Sir Toto, si BBM talaga ulo sa corruption. Siya po ang pumirma sa lahat ng budget. Siyempre, wala nang iba. Ben Marwerte, Nenen Kausing, tapos Mine, Calbu, Calbu Duterte 2028. Ben Marwerte, pwedeng hindi na. Ginawa na ng gobyerno dati na pwede gawin ulit unless ay wag ka na nga maging instrumento na magsusuporta ka pa sa mga illegal na gawain, Benmar. Edilito Alabat, confirm na Sara is my president. Oxinico, andito lang pala si Bato. Kamukha ba ako ni Bato? Oxinico, paano magugustuhan si Duterte bukod sa mga tao? Yan lang, kukunti na lang kayo ang hindi nakagusto kay Duterte. Pasensya na. Mas marami na po. Kaysa piliin namin na magnanakaw ng trilyon. The ultimate, total ang pinapatay niya karamihan naman, ay mga addict naman talaga yun eh. Mga tulak eh. Mga nagre-rape eh. The ultimate Zernik,
True, Madam. Pa-shout out naman po kay Madam Puday and Mr. Burat. Subo mo na lang ingat po. Yun, si Madam Burat at saka si Mr. Puday, Burat. Yun si BBM na nagtsuchupa. Tsaka nagpapautnak. Si Lisa sa Mr. Tubig. So, Eduardo Orais, go, Sara Duterte, President, General Trias Cavite, Oxinico, pananapak sa karapatang pantao, pero pati mga 120 plus na bata namatay dahil sa war on drugs. Ganito lang po ang sagot ko dyan, Oxinico. May tinatagtay ng karapatan ng mga akusado. Ang mga akusado ay may karapatan din. Karapatan nila na dinggin din sila sa korte, may karapatan din sila na aristuhin ng tama. Hindi pwede karakaraka na patayin mo lang. Okay? Oxinico, do you understand that? Do you understand why there is such a thing as the provisions so heavily stated in Article 3 of our Constitution? And Article 3 is called the Bill of Rights. And our Constitution is too jealous in declaring that no person, no matter how guilty it is in your eyes, no person must be killed. No person must be arrested. No person must be confiscated of property without due process of law. Okay? Siguro, I hope we are clear on that. Octavius Hepe, hindi nga pwede ICC kasi buhay ang justice system sa Pinas. Kidnapping ang gawin sa ICC. So, source, trust me bro. Ano ibig sabihin trust me bro? Source. Sa Posiolita Tiburcio, Sara Duterte. Tapos Philly Bia, nakakawa ang mga alyansa ng Duterte kahit walang kasalanan na ginigipit ng administrasyon ni BBM. To tell you the truth, napakaraming kakamping na ngayon kumakampi sa Duterte dahil sa ginagawa ninyong yan. Raj Bertis about a disbarred lawyer's point of view. Disbarred nga ako pero the disbarment did not disbar my mind. That's it. Roger Bautista Yabot. I'm more intelligent than the justices here. No, Aksinico, wala ngang kwenta justice system dito sa atin. Raimundo Ribucas, walang action ng ICC, biyaheng si ICC. Arcel Soliano, Solid Duterte in the Sara for President. If one, sana maging DOJ Secretary kasi pag nanalo si Sara. Helen Baguio, Osvaldo, Kompanyado. Good morning, Tony. Watching from Katarman, Northern Samar. Maupay nga aga sa Samar. Kulop na pala, kulop. Maupay ka kulop. Watching from Katarman, Northern Samar. All diversions and remedies against Duterte's were done but all in vain and very much apprehensive comes 2028 President Sara Duterte. Raimundo Ribucas, dapat mag-resign si Sara para sure siya makatakbo sa... Hindi na kailangan mag-resign. Helen Baguio, kung hipat choice, Sintay Pailo po sa lahat. Okay. May Happy New Year sa lahat. Cute me. Nakakawa naman ang Mamang Beto. Ulit na na-explain sa mga walang batayan. Iba talaga ang espiritu ng demonyo. Anong ibig mo sabihin? Pumasok sa utak mo, naging ganon ka rin. Ganon ba? So, it is better for you to be banned. Tapos, mas safer ang bansa kung sa ICC ang trial. Okay lang yan, opinion mo. IKB, salamat sa mga paliwanag mo, sir. Romualdo Valenciano, dapat talaga ikulong yan. Cloud, fasad lang ni Rizat Bam kasi tatakbo yan President, Vice President. Tapos, Sara Lustay, wala yan, ban. Wala kang basihan eh. Mark Biaco, basta kalbo, fake news, wala kang basihan. Ban ka. Okay? Makinig ka, Ben Reklamador, sabi. Tapos, totoo po ba dito sa abroad, puro DDS, Ilocano, Kapampangan, Tagalog? Oo, lahat yan ng mga tribo, DDS na yan. Tribong DDS na sila, hindi na Ilocano, hindi na Kapampangan, hindi na Pangasinan, hindi na Bisaya, kundi tribong DDS na mga yan. Okay. Kulilat ka na naman sa viewers. Ay, ganun ba? Kung ganun ang pinapansin ng viewers ko, di, ban. Tapos mabuhay ka, Tony Toto. Tiburcio Galaxy, magandang hapon po, sir. John Kabangal, paano mong nasabi na korap si Marcos? Ay, klaro-klaro na mga mali-malita. Hindi pa sabihin na korap yun. Kabugoy sa iyo. Ganito ba, binabayaran ka pala ni Claire Castro? Oy, ban.
Yung mga expert ni BBM, mga expert na sindikato. Kaya 70 million votes for BP, Sara Duterte. Okay, salamat. Ara Sausa, good morning, attorney. Protect and guide you always. Nenen, BBM, Ben Bangag, Magnanakaw. Laylay Mago, totoo yan, mga sinasabi mo. Kaso maraming advisor na palpal at paldo lang, nasa isip. Pera-pera lang yan sila lahat. Stanel Manalo. Tapos Carlos Laban, fake news vlogger. Okay, ban. Yan ang hindi alam ng na makarami nating kababayan. Attorney, maraming salamat po sa impormasyon. Boy Butod, 20 months na lang. Tapos Edgar Borja, dapat lang na makulong sila at kung ayaw aksyonan ng PNP o kasundaluhan man, tunay na taong bayan ang handang mamatay, alang-alang sa bayan. Galaxy, nanginginig ng mga korap na opisyal. Pio Valenzuela, nagpasa ng resolusyon sa Senate para house arrest si Duterte kahit nasa dihag. What more kung dito kasuhan? Ay, iba naman kaya nga nag-house arrest sila kasi doon sa hindi siya nabibigyan na maayos. Dito lang dapat kasuhan. May Explorer, solid. Boy Butod, Pia Valenzuela, ang pulpul mo. Okay. Osvaldo Compañedo, you're right, attorney. All BBM's legal experts and cabinets have ulterior motives for their personal advancement. Ben Marwerte, dati naniwala kang illegal pag-aristo kay Perde. Ngayon, naniwala ka rin, EGK is kathang isip lang. Yes, totoo po, tama po yan. Kwento na lang. Marcel Herna, you don't even know what are you talking about. Sino bang sinasabihin mo ako? Buti naman nakinig ka because I do not, even if I do not know. Kay Kumaro, ang mabigat sa kalaban ni BP Sara sa action ay Comelec. Courtney Kevin Jocariza, hindi abusado ang presidente, hindi gaya na Duterte. Ay, ban ka. Mga troll lang kayo ni Claire Castro. Bobby Cartes, Santa Maria, review yun. Yun, nakinig ka kay Senator Toto. Ben Marwerte, bakit pinipili mo na sinasabi ni Santa Maria? Pinipili. Yun naman sinasabi niya yun Alexa Abel, thank you, Tony Toto. Kaya kumaro, mga illegal mga illegal expert. Babi ko, Senator Toto kasi niya mga illegal luminaries. Sa Ben Marwerte, Prisco Villalubos, hindi ba dapat patulan si Carbonell dahil sira ulo yun, tingin mo, ginawa niya sa flag na Pilipinas, binaliktad? Ganoon ba? Hayaan mo lang si Wally. Ben Marwerte ang gumawa ng EJK, mga syndicate crime kasama niya dyan. Yun Bergie Piquero, dami ni bangag sa gobyernong ito, follow the leader. Great. Anti-Duterte, siyempre si Santa Maria. Kasi din ng FEU at ang FEU ay religious university sa pagkakalam. Hindi po yan religious university. Private university po yan. At ang mga religious university ay anti-Duterte dahil galit. Sige, tingnan natin. Pero UST, religious university yun. J. Aristrada, Sir Toto, inaaban pa. On other view, 2026 survey, snap election, 97.6%. Top result, BP Sara, 97%. Ontiveros, 22%. Yung iba pa. Asyong Max, pahiya yan si Carpio. Roll, pasi, Insurrecto. Insurrecto, manood ka. Diminaydo. J. Aristrada, Sir Toto, inabangan ka ko live mo watching here in New Zealand. Salamat po, J. Aristrada. Kamuti ang libu-libong hired ni Junior na trolls nilang mga nakatitirang supporters niya kaya tatanga-tanga pa. Speedy Rablasa. Mark Biaco, iyak na lang, malapit na ang isigurado mo tago. Kadin, sabihin mo, hinto mo na ang droga. Dibinaydo, ayaw namin sa mga dutaay, ikaw lang may gusto sa kanila. Ganun ba? Sige, banda user. Watching from KSA, Leo Ching. Leo siya, Joel Ching pala. Ivy Balen, Sara daw tatakbo na sa pagka-presidente. Di na lang siya puro gala, tatakbo. Nagtigas na muka. Ay, wala. Mga walang kwenta mga sinasabi mo. Walang magic. Sino pa? Si Mimi Authority, Darwin Pediasis, tapos si Galaxy Gonghe Pachoy, Alfredo, attorney, the best ka talaga. Salamat po. Joy Boy Francisco. Joy Boy, kamusta dyan?
from Negros Oriental, buong angkan namin solid. Duterte. Tapos habeas corpus po ni Perde, 100% push. Tapos Kuala Moon. Akala mo naman ang laki ng ginanda ng mga buhay nyo sa mga Duterte. Ay mas malaki. Nagdihabak na ninakaw ngayon. Cloud, knowledge is power and no person can take it from you. O kahit i-disbar pa ko ang knowledge ko sa batas, nandito pa rin sa utak ko. Bam, Frank, mga DDS, mga sinungaling, ay out ka. Wala kang basihan. Okay? O, hanggang dyan. So, troll yan ni Kling Kling. Mga troll ni Kling Kling. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat po sa lahat.